Magandang araw sa iyo kaibigan, ito pong muli si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Para sa araw na to, pag-usapan naman natin ang mga pananaw at payo sa mga nangungutang at nagpapautang. Alam ko na minsan sa kakapusan ng buhay, ito isang bagay o realidad na kailangan natin pag-usapan at harapin. At para sa araw na to, tutulungan ako ng mga linya o mga verses from the Bible para magbigay sa atin ng tamang pananaw tungkol sa utang. Unang mensahe ko ay para sa mga nangungutang. Proverbs 22 verse 7, sabi dito, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram, or the borrower is a slave to the lender. Kaibigan, kung ikaw ay kakapos at kailangan talaga mangutang, unawain mo sana na minsan mapipilitan tayong gumawa ng mga bagay-bagay dahil kailangan natin tumanaw ng utang na loob sa ating mga pinagkakautangan. So kung hanggat maaari to learn to live within your means, kung 10,000 lang ang ating pinagkakakitaan sa isang buwan, pilitin natin hanggat maaari na pagkasyahin ang mga gastusin at i-assess natin kung ano ba yung mga bagay na kailangan na nating i-let go or ipasantabi muna hanggat lumaki ang ating pagkakakitaan para hindi maging cycle ang utang tapos mangungutang ka ulit para ipambayad mo naman kasi yun ay nagiging paraan kung saan tayo ay nagiging alipin sa ating mga pinagkakautangan. Now, sa mga nagpapautang naman, sabi sa Mateo 5:42, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Kapag may lumapit sa iyo at kaya mo naman magpahiram, kaibigan, give it. Hayaan mo ang Diyos ang magkaroon ng pagkakataon para ikaw naman ay pagpalain dahil naging pagpapala ka sa iba. No, kung kaya naman at hindi mo ikahihirap kung hahayaan mo na lang, ibigay mo na yung bagay na inuutang sa iyo. Para hindi na rin maging abala or mag-worry pa yung taong inuutangan mo, umuutang sa iyo, lalo na kung hindi niya kayang ibigay sa iyo yung amount na kanyang inutang sa lalong madaling panahon. Now, sa parehong partido, sabi sa Romans 13:8 naman, let no debt or utang remain outstanding except the continuing debt to love one another. For the one who loves his fellow man has fulfilled the law. Sabi dito, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man maliban ang saguting magmahalan sa isa't isa. In the end, respeto at tiwala ang lagi kong paulit-ulit na binabanggit sa inyo na may kinalaman din sa pagpapautang kasi marami mga relasyon ang nasisira kapag hindi nagtutugma yung pagbabayad sa tamang oras or yung mga relasyon na nababago dahil hindi nababayaran ng utang. So sa bawat partidong ikaw man ay nangutang o nagpapautang, sana ang lagi nating tandaan na ang pinakamagandang utang ay yung utang ng pagmamahalan, gaya ng payo sa atin ng Biblia. Kung kinakailangan naman talaga magbigay, ibigay na lang natin. Kung ikaw naman ay isang kaibigan na madalas na nangungutang, baka pwede na unti-unti nating bawasan ang ating pagkakautang para hindi makompromiso ang ating mga prinsipyo. Sa lahat ng to, kaibigan, ang daking dasal ay mapagpala at maraming biyaya na laan ng may kapal sa bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli.